So ayun, okay, KJX, kamusta tayong lahat? Tingnan nyo to. So kung makikita nyo dito, ang laki ng perang nauubos sa gera, no? Everyday, parang nasa 1 billion ba? So, ayan yung nakikita natin. Actually, tinignan ko na siya kay Grook, no? So, tama naman. Kumbaga, sabi ni Grook, nakalagay nga daw yan talaga. No? So kung titingnan natin, halos 33 billion na agad, no? 32.9 eh. Kaya kung i-round up mo, nasa 32 billion na agad yung nauubos, di ba? May nakalagay pa dito na 11.3 billion. Ayun no. Ayun no, 11.3 billion per 6 days Pentagon Congress. Tapos 1 billion per day ongoing, no? Meaning sobrang bilis maubos ng pera pagdating talaga sa gera, 'di ba? So yung countdown na 'yan, ito, yung countdown na 'yan, ibig sabihin na yun yung tracker kung gaano nakatagal tumatakbo yung operation. Dito naman sa post ni President Donald Trump, sabi niya gumastos 2019 pa to eh. Gumastos ang US ng 8 trillion sa Middle East wars, no? Maraming namatay both side. Worst decision ever pumasok sa Middle East. Kasi kung titingnan nyo, kaya to tawag dito, kaya to pinost ni No Limit. Kasi pumasok tayo sa gera ngayon, 'di ba? Pero nung 2019, ito yung sinabi ni President Donald Trump, no? So syempre siguro may bagong dahilan, no? May dahilan naman 'yan kaya biglang pumasok, 'di ba? So yun lang yung nakikita natin dito, no? Tapos kung titingnan naman natin, merong ano eh, meron ako nakita, meron ako nakita kay ano eh, Crypto Rover. Kasi si Crypto Rover ano naman to, lahat naman ng pinopost nito, okay naman. Kumbaga, pag tinanong mo kay group, may source yung posting, no? Tingnan natin. Bago tayo pumunta dun sa chart natin, mga kapatid. Tagal. Tagal ng ating internet. Tagal ng internet. No? Tagal, oh. Show more. Okay. Na. Follow natin. Ba't di ako naka-follow? Ibang Twitter pala to. Ayaw. Ano ba to? Check lang. Okay. So may nakita lang ako dito sa post niya eh. Ito, sabi niya, Trump says US has taken out long target in Iran. So, big day in Iran. Yun yung sinasabi niya. So, dito sa post ni President Donald Trump daw na sinasabi niya may target sa Iran na tinamaan at winasak ng US military. So, ayan o. So, ibig sabihin, kung totoo ito, ibig sabihin may military strikes na nangyari dun sa bansang Iran, 'di ba? May military strikes na nangyari, US matake sa Iran, tapos target nito pwedeng military bases or weapon or strategic site. Yun yung sinasabi niya dito. Wala kasing specific eh. 'Di ba? Meron ba? Wala eh. 'Di ba? So, for me, big deal 'yan kasi siyempre, isa sa pinakamalaking oil producers, siyempre, Iran. Tapos may tension sa pagitan ng US, siyempre, Iran pa rin. Kapag may attack, posibleng lumala yung gera, no? Pwedeng gumanti yung Iran, pwedeng madamay yung ibang bansa. Yan yan. Yung effect niyan sa market, kung kapag lumabas yung ganitong balita, syempre yung investor magpapanik talaga. Nagbebenta sila kaagad, sell. 'Di ba? I don't know kung nung biglang bumagsak kanina si BTC pero ngayon nagre-recover eh, 'di ba? From basta nalaglag eh hanggang 64.9 eh, 'di ba? So, market nagiging pula. So, ibig sabihin dump, 'di ba? Pero yung pinaka-critical dito, hindi pa naman confirm yung news. Galing lang sa social media talaga. So, ewan ko lang kung talagang wala pa kasi yung specific eh, 'di ba? So kaya ingat lang tayo kasi maraming fake news. Pero kasi ito, kapag si Crypto Rover naman, so pag tinanong mo si Grook, no? Pag tinanong mo naman si Grook, okay eh, 'di ba? So, yun lang. Tapos yung makikita natin, yung sa oil price natin lalong tumataas, 'di ba? So, nakikita niyo naman yung kino-question ni Senator Marcoleta ngayon 'yun, 'di ba? So minsan ano,
sama natin yung Philippine news, no? Para at least alam natin yung mga nangyayari ngayon sa Pilipinas. Kumbaga based doon sa hearing, no? Kasi nanonood ako ng hearing ngayon. Siguro simula bukas, subukan natin isama yon para at least nakikita rin natin yung balita sa bansa natin. Kasi puro balita na lang sa ibang bansa yung binabalita natin. Siguro maglabas na lang din tayo ng balita sa bansa natin. Okay? So next, kung mapapansin natin, ito yung ginuhitan natin for the BTC. Okay? So napakatindi talaga ng ng support na to, mga kapatid. C65,800. Tindi niyan, no? Galing yan dito sa ilalim, no? Ang tindi ng support na yan, lagi siyang rejected. Okay? So akala ko kanina tutuloy na kasi ang ganda ng volume. Pero kung titingnan nyo, no, sa 4 hours time frame, kinuha agad. Kahit sa 1 hour time frame, hindi tumagal ng 1 hour yan eh. Oh, hindi tumagal ng 1 hour yan. Talagang biglang bumalik yan dyan. Pero pagdating sa 30 minutes time frame, ganun din, hindi rin. Sa 15 minutes time frame, ayan, merong isa. Pero at least, ang 15 minutes time frame kasi, hindi natin kinukuhanan ng support yan pagdating kay BTC, no? Kung babagsak ba ng malalim. Syempre, ang dali mag-recover pag sa 15, 1 minute, parang ganyan. So dito, kung mapapansin nyo, kahit sa 12 hours time frame, napakabilis ng recovery na nangyari ngayon kay BTC. So far, kung aabutin niya to, si 69,300, no? Ito yung time na mag-short position ako pagdating kay 69. Okay? Bakit kay 69? Kasi nandito yung ating resistance. 69, 500 or 300. Mag-short position ako, mga kapatid. So kapag nagkaroon ng Monday pump, nag-dump kanina pero nag-recover. Pero pag nagtuloy yung pump niyan, magkakaroon ng Monday pump. By Wednesday, I think magkakaroon ng dump naman yan. Kasi ganoon eh, kapag may Monday dump, may Wednesday pump, may ganyan eh. Pag may Monday pump, may Wednesday dump. Yan yung napapansin ko kapag sa tuwing binabalita natin si BTC, mga kapatid. Yun lang, mga kapatid, at PM nyo lang ako sa Telegram kung gusto nyong pumasok sa group natin, no? Sa Gainers Trade Strategy, Losers Trade Strategy. April 2 kasi magkakaroon na tayo ng group for the Gainers and Losers Trade, no? Tapos sabay spot bodega natin, ongoing na tayo doon. Marami nang nag-send kung ano yung mga iniipon nila. So okay, saludo sa inyong lahat.